Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Magamit ng kamay na bakal kontra mga pulis iskalawag, ipinanawagan ng VACC sa bagong PNP chief. Ronda Pilipinas. Suspensyon ng klase sa iba't ibang lugar dahil sa tumitinding init ng panahon, patuloy na nadaragdagan. Ronda Pilipinas. Cebu City nagdeklara na ng water crisis. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 7 katao patay sa pag-atake ng Israel sa Syria. Ronda Pilipinas. Sa sports, NBA superstar LeBron James gustong sulitin ang mga nalalabing panahon niya sa liga. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, may entrata, tuluyan ang naging Christian noong Easter Sunday. Ronda Pilipinas. Pagbilis ng pagtibok ng puso, delikado nga ba? Tara, let's prove it! Ronda Pilipinas. At pilit kang pinapasama ng mga lesbo dahil sa nasaksihan mong krimen, ako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-10 ng umaga, isa pong mainit na umaga ngayon pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Abril 2 taong 2024. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., inyo po makakasama hanggang alas 11 po tayo. Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Sa detalye nga na mainit na balita, suportado ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si General Romel Marbil. Kasunod nito ay nanawagan si VACC President Arsenio Boy Evangelista na bukod sa pagsugpo sa mga lokal na terorista ay ipatupad din ang bagong hepe ng pambansang pulisya ang kamay na bakal laban sa mga uniform personnel na sangkot sa iba't ibang mga krimen. Sa ganitong paraan anya ay maibabalik ang tiwala ng publiko sa hanay ng pulisya na nakita ng bumaba sa mga nakalipas na taon. We will fully support yung number 1 na order na kung saan nga it is about time na i-address itong mga local terrorist crime groups, yung mga well-organized crime group, and even yung mga hanay nila, no, yung mga tinatawag nating police scalawags at kamay na bakal ang dapat gamitin, lalo na dito sa mga uniform personnel na nai-involve sa lahat ng major crimes. In that way, tataas yung approval rating ng organisasyon na kung saan nakita naman natin talagang bumabayan, ano, not only on the time ni BBM, no, especially nung mga nakaraang taon din. Bukod dito, hiniling din ng VACC chairman na tuldukan na ni General Marbil ang bata-bata system na nakapagpapababa sa integridad ng pulisya. Marapat lamang anyang sumunod ang bagong hepe ng PNP sa proseso ng Board of Appointments para sa mga isasagawang promosyon nang sa gayon ay mapangalagaan
umapangalaga ng bansa ng mga opisyal na may karanasan, kaalaman at pagmamahal sa bayan. Sana makita niya yung bata-bata system. Problema po yan dahil nagkakaroon po ng demoralization sa hanay ng mga talagang nagtrabaho, yung mga talagang truly deserving na officers. At dapat tingnan niya, sundin niya hanggang maaari, there is a working board, yung board of appointments, kung saan doon po dumadaan yung mga board of promotion, kung saan doon masusing, tinitingnan, bina-background check itong mga officers na to for, syempre, yung sa mga major appointments. Dapat walang palakasan doon para merits. Then we are getting good quality officers that will be assigned nationwide. Yan po ang tinig ni VACC Chairman Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Sa iba pang tampok na balita, kanselado na ang face-to-face classes sa ilan pang paaralan sa bansa ngayong araw dahil sa tumitinding init ng panahon. Kabilang sa mga nagpatupad ng class suspension, ito po yung mga lugar na nagpatupad ng class suspension sa pampubliko at pribadong paaralan face-to-face classes sa EB Magalona, Negros Occidental, habang preschool hanggang senior high school naman sa Iloilo City. Suspindido rin po ang klase sa Bago City, dyan din po yan sa Negros Occidental, Bacolod City, Silay City, Isabela, Hinobaan, dyan din po yan sa Negros Occidental, maging sa Kalumpit, Bulacan, Calasiao, Pangasinan, sa Mangaldan, Talisay, Negros Occidental, Dumangas sa Iloilo at Sultan Kudarat, maging ang klase sa ilang paaralan din sa lungsod ng Maynila. Half day naman ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Muntinlupa City mula kindergarten hanggang senior high school, pati na rin ang child development centers. Ronda Pilipinas. Speaking of class suspension at yung mga lugar nga po na apektado ng tumitindi pong init ng panahon, dyan po sa Quezon City, meron pong anunsyo ang LGU. Alamin natin kung ano yan mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Inatasan na ng Quezon City Government na lumipat sa asynchronous at synchronous classes mula sa face-to-face classes ang pasok sa mga mag-aaral sa lungsod ngayong araw. Kasunod dito ng anunsyo ng lokal na pamahalaan kung saan sakop ng implementasyon ang mga daycare center, elementary at secondary school. Sa ilalim ng Memorandum Circular number 10-A Series of 2022 na alinsunod sa DepEd Order number 37 Series of 2022, pinapaubaya na sa mga pribadong paaralan ang pasya kaugnay sa mga klase ng mga estudyante, pero hinikayat na sundin ng mga pambansang lokal na anunsyo, bunsod na rin ng mainit na panahon na nararanasan sa lungsod maging sa iba pang lugar sa bansa dulot ng El Nino phenomenon. Sakop din ng deklarasyon ang mga mag-aaral ng ALS o yung Alternative Learning System. Ginawa ng QCLGU ang desisyon dahil batay sa inilabas na datos ng QC iRise Up, ang multi-hazard na early warning system ng lungsod, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius ang init ng panahon na mararanasan ngayong araw sa lungsod. Matatandaan na kahapon pumalo sa 37.2 degrees Celsius ang naramdamang init ng panahon o ang heat index ng Pag-asa sa bahagi ng Science Garden sa Quezon City. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nagdeklara na ng water crisis ang Cebu City kahapon bunsod ng tumitinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, kinakailangan na ang deklarasyon dahil sa mga hamong kinakaharap ng lungsod. Bagaman nakahandaan niya ang city government simula pa noong nakarang taon, kailangan pa rin paigtingin ang mga hakbang dahil sa inaasang patuloy na pagtaas ng heat index yung alinsangan po na nararamdaman. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ng alkalde na masiservisyohan pa rin ng tubig ang mga residente, kasunod na rin ang paalalang patuloy na magtipid. Nalawagan din si Mayor Rama sa iba pang local officials na tignan ang sitwasyon sa ibang lugar sa lungsod matapos ding ideklara ang state of calamity sa ilang barangay sa Sugbo. Ronda
Pilipinas. Speaking of tubig, posibleng humina pa ang water pressure o kapusin ang supply ng tubig naman dito sa Metro Manila. Ito ang ibinabala ng Task Force El Nino sa patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam. Gayunman, tiniyak ni Task Force El Nino spokesman Joey Villarama na may backup o alternatibong pagkukunan ng tubig ang mga water concessionaire. Tiniyak din ng Task Force na handa ang pamahalaan sa worst case scenario, lalo't inaasang titindi pa ang init ngayong Abril hanggang Mayo. Samantala, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng 8 rehiyon sa bansa, kabilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon dahil nga po sa tumitindi ring init at una na nga isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro dahil sa epekto ng El Nino. Ronda Pilipinas. Pagpapatupad naman ng blended learning, iminungkahi sa harap ng banta ng pertusis at tumitindi nga pong init ng panahon. Ang pag-uulat mula sa Senado ay hatid ni Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Dapat daw na magpatupad muna ng blended learning ang mga eskwelahan sa gitna ng pangamba ng mga magulang sa banta ng pertussis sa whooping cough at mainit na panahon. Ito ang panawagan ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Win Gatchalian sa mga punong guro ng mga eskwelahan. Ayon kay Gatchalian, nais niyang paalalahanan ng mga punong guro na kung may banta sa kaligtasan ng mga estudyante, maaaring magpatupad ang mga paaralan ng blended learning, lalo na't pinangangambahan ang banta ng pertussis at mas mainit na panahon. Sa blended learning, may pagpapatuloy niyang edukasyon ng mga bata at mabibigyan pa ng prioridad ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Nanawagan din si Gatchalian sa mga punong guro na magpatupad ng mga hakbang para sa kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan kabilang pagsulong ng maayos na respiratory hygiene at regular na paghuhugas ng kamay. May 6 na lokal na pamahalaan sa Western Visayas ang nagsuspindi na ng klase kahapon dahil sa init ng panahon. Nagsuspend naman ang Iloilo City ng klase kahapon, April 1 at ngayon, April 2 mula preschool hanggang senior high school dahil sa matinding init. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Kaugnay pa rin ang balita ng mainit ho na panahon. Ito pasintabi po sa mga bata. Ito, makinig ho kayo mga misis, pati na rin ho mga mister. Ate Yes, makinig ka. Ito po, dahil mainit ho ang panahon, bukod po doon sa pinapayo ng DepEd ng DOH, ito pa ho ang iba pong payo. Dapat munang iwasan ang pagsusuot ng underwear na mga babae kapag nasa bahay ngayong tumitindi ang init ho ng panahon. Ito ang payo ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin sa mga kapwa niya babae upang maiwasan ang fungal infection. Ayon kay Garin na dati ring Health Secretary, kung naka-shorts o pajama, kung matutulog, ay maaari namang hindi magsuot ng mga panloob gaya ng panty o bra. Epektibo niya itong paraan upang mapigilan at hindi na lumala ang fungal infection, lalo't lantad dito ang kababaihan kung nagsusuot ng masisikip na damit ngayong mainit ang panahon. Sa kalalakihan din naman, kapag masikip ho ang panloob ay talagang meron ho talagang epekto ho yan. Naghahadhad po, yan po ang nagiging epekto ho yan. Bago kunitang nagsuspende ng klase ang ilang paaralan sa bansa dahil sa sobrang init, dulot ng dry season at El Nino phenomenon. Ronda Pilipinas. Tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa DOE, ito ay hanggang sa hindi pa naabot ng bansa ang peak demand dito sa kabila ng pagsisimula ng tag-init at pagpapatuloy nga ng El Nino phenomenon. Inihayag ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na mayroon pang 2,000 megawatts na matitira sa Luzon. Reserba po ito habang kulang pa ng 200 megawatts ang peak demand ng Visayas at Mindanao. Kasunod ito ng pahayag ng DOE na maaaring maharap o nagpabadya ang yellow alert status sa Luzon Grid sa ngayong Abril at Mayo
dahil sa pagbagsak ng water level sa mga dam na yung iba pong mga dam kasi ginagawa rin, pinagkukunan din po yan ng power supply. Yan po ay gumagawa po ng hydroelectric power. Hydroelectric plant po. Kagaya po dyan sa may Pantabangan. Bagaman matatag pa ang supplyan niya ng kuryente, pinayuhan ng kagawaran ng publiko na magtipid at maging matalino sa paggamit ng kuryente. Ronda Pilipinas. Samantala, puro maiinit ho ang mga balita. Nararanasang mataas na heat index. Huwag naman na sana. Posibleng magtagal pa sa ilang lugar ayon sa Pag-asa. Babalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Inaasahang mananatili sa ilang lugar sa bansa ang mataas na temperatura at heat index o yung maalinsangang panahon na nararamdaman sa ilang lugar sa bansa. Ito ang inihayag ng Pag-asa Weather Bureau na mananatili ang mas mainit na temperatura sa bahagi ng Rojas City sa Capiz. Batay sa pagtataya ng ahensya, posibleng pumalo hanggang sa 44 degrees Celsius ang heat index sa nasabing lugar ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, nasa ilalim ito ng danger category kung saan maaaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Una nang nakapagtala ng pinakamataas na heat index ang Pangasinan na umabot sa 45 degrees Celsius. Samantala, bukod naman sa Capiz, inaasahan rin na makararanas ng mataas na heat index o yung danger level category ang Pasay City sa Metro Manila, Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Palawan, Pili, Camarines Sur, Iloilo, Catarman, Northern Samar at ang Cotabato. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa ipilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, tinukoy naman ni Health Undersecretary Eric Tayag ang mga sintomas ng pertussis sa mga bata. Kasunod dito ng tumataas na kaso ng pertussis o tinatawag po na tusperina, sa Ingleso, whooping cough, sa bansa at pagdeklara ng ilang lugar ng outbreak. Sa parehong ng DWIZ, sinabi ni Yusek Tayag na aabot na sa 5 araw hanggang 2 linggo bago mahawa sa nasabing sakit kapag na-expose ang isang tao. Kung mahawa po sila, magbibilang po ng 5 araw hanggang lampas 2 linggo bago mahawa. At mag-uumpisa na po sa sipon po. So, titingnan nyo lang po yon at papacheck up nyo po. At yung nag-aalaga kay baby, mas maganda may mask, lalo na kung hindi ka sigurado na may sipong ka o kahit konting ubo. Sumuka po. Pag sumuka, o kaya yung dumi nila, napansin nyo, may konting parang sipon, yung po, magduda na po kayo. Bukod sa antibiotic, inihayag din ng opisyal na maaari ring uminom ng lagundi ang isang may pertussis upang maibsan ang matinding pag-ubo na dulot ng nasabing karamdaman. Ang pertussis o tusperina ay dahil sa bakterya po yan. Meron po tayong antibiotics. Ngayon sa mga herbal, dahil talagang matagal yung ubo dyan, meron naman tayong lagundi na pwedeng gamitin yan ng mga kababayan natin. Kasi napatunayan po yan ng lagundi ay mainam po. Lalo na ginagamit po yan ng may hika. Yan po ang tinig ni Health Undersecretary Eric Tayag sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nakapagtala na rin ang kaso ng pertussis o whooping cough sa Baguio City. Batay sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Unit, nakumpirma mga nasabing kaso sa pagitan o simula 19 ng Pebrero hanggang Marso 27. Sunod nito, inihayag naman ng lokal na pamahalaan na walang dapat ikabahala mga residente, pero patuloy ang kanilang paalala na mag-ingat at maging alerto laban sa nasabing sakit. Sa datos ng DOH, sumampa na sa 568 ang kaso ng pertussis o tusperina sa bansa na mas mataas ng 20% sa mga kasong naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Ukday nito ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng state of calamity ang Cavite at Iloilo dahil pa rin sa tusperina. Ronda Pilipinas.
Samantala, sa iba pang balita, antas ng tubig sa Angat Dam patuloy na sumasadsad. Sa gitna pa rin po ng tumitinding init ng panahon, alamin po natin ang isa pang pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Patuloy na nababawasan ang antas ng tubig sa Angat Dam, bunsod pa rin ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ito ang inanunsyo ng Pag-asa Hydrometeorology Division na batay sa kanilang monitoring system na bawasan ng 36 na sentimetro ang antas ng Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, nasa 198.44 meters na lang ang water level ng naturang dam kumpara sa 198.80 meters na naitala kahapon. Dahil dito umaabot na sa 13.56 meters ang agwat nito mula sa normal high water level na 212 meters. Habang nasa 18.44 meters na lang ang agwat nito mula sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Nabatid na ang Angat Dam ang pangunahing nagsusupply ng tubig sa buong Metro Manila, kung saan posibleng maapektuhan ang maraming consumer sakaling kulangin ang tubig nito. Maliban naman sa mga nabanggit na water reservoir, buwaba rin ang level ng tubig sa Lamesa, Ambuklaw, Binga, Pantabangan at sa Kaliraya Dam. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oh, pala. Eto, hinihimas ko lang yung yung aking puso. Pasintabi kay kay Donna Cruz Dali lang Donna. Pagbilis mo ng pagtibok ng puso, delikado nga ba? Alamin ho natin. Patunayan natin ho yan sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Nakakaranas ba kayo ng pagbilis ng tibok ng puso? Yung tipong akala mo may dumadagundong sa iyong dibdib. Delikado nga bang bumilis ang pagtibok ng puso? Tara, let's prove it! Ayon sa healthline.com na maaaring mauwi sa sakit sa puso ang labis na palpitation tulad ng arrhythmia o ang irregular na pagtibok ng puso. Ang palpitation o ang pagbilis ng tibok ng puso ay maraming factors gaya ng stress, exercise, medication, medical condition o pag-inom ng kape. At kapag hindi naagapan ito ay posibleng magdulot ng pagkamatay, cardiac arrest, stroke at heart failure. Kaya't kapag nakakaranas ka ng kakaibang pagtibok ng puso, maaaring magpakonsulta na sa doktor kung saan inirekomenda nila ang basic diagnostic na electrocardiogram o ECG at blood chemistry. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, yung ibang basketball league, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app. Now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. At babalik po ang Ronda Pilipinas makalipas naman po ilang mga paalala oras. 10:28. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Ronda Pilipinas at sa pagkakataon ito, kanina po binabanggit po natin yung water crisis sa Cebu, pero bago tayo magtungo doon, pero unahin po muna natin ito naman pong sitwasyon dito sa Metro Manila. At nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita ng isa po sa mga water concessionaire dito. Sila po ay may hawak ng West Zone. Ito po ay Maynilad. Si Maynilad spokesperson, Ms. Jennifer Rufo. Magandang umaga po, Ms. Jennifer. Welcome po muli sa DWIZ LU23.
Hello, magandang umaga po Sir Drew. Magandang Opo. umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa. Opo, ma'am, minarapat po namin kayong hingan ng reaksyon kaugnay po dito. Of course, meron ho kayong mga nakalatag po ng mga water service interruption at kami rin po, nababahala rin po doon po sa balita mula sa Cebu City, may water crisis. Kamusta naman po ang sitwasyon dito sa Metro Manila, particular po doon sa mga sineservisyohan po ninyo sa West Zone at meron po kayong mga announcement din po ng mga service interruption, Ma'am Jennifer? Well, sa ngayon po Sir Drew, maayos pa po actually ang water supply dito sa ating concession area. Kasi sa ngayon po, nasa 50 cubic meters per second pa rin po yung alokasyon para sa MWSS mula sa Angat Dam. So sa antas po na yan, 50 CMS, meron pa po tayong sapat na supply na nadidistribute sa ating customers. Pero syempre, naalarma nga publiko dahil nakikita nila na patuloy po ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Well, normal naman po ito. Tuwing panahon po talaga ng tag-init, ina-expect po talaga natin siya na bumaba gradually. Nandiyan naman po ang Angat Technical Working Group para i-monitor po ito. Kasi ginagawan po ng paraan yan para ma-preserve din natin yung laman ng tubig sa Angat para pagdating po ng panahon ng tag-ulan, mare-replenish na po yan. We will be able to have enough supply during the summer months. Okay. Ang announcement po ng National Water Resources Board by mid-April, kalagitnaan po ng Abril, ay magbabawas na po ng water allocation from, tama ko ba? From 50 to 48 cubic meters per second. Ano ho ba ang mga nagbabadya sakali pong ipatupad ho ito? Ma'am Jennifer, tayo ba ay mga gaano kaya katagal yung service interruption yan just in case na ipatupad na ho yan by next week? Well, tama po kayo, no? Bababa po yung alokasyon to 48 CMS mula sa dating 50. At that point po, Sir Drew, nakikita naman po natin na kaya na nating i-mitigate yung epekto nito. Dahil kung inyo pong maaalala, meron po tayong mga ipinatupad na mga supply augmentation projects. So, ibig sabihin po nito, meron na kaming pinakukunan na alternatibong supply mula sa ibang sources na para hindi po tayong nakaasa masyado sa Angat Dam. So, nakatutulong na po yan. Ibig sabihin, kung bababa po ng 48 CMS yung ating alokasyon mula sa Angat, kakayanin po natin na kahit pressure management lamang muna yung ating gawin at worst. Okay. Kasi hanggat maaari po ay ayaw natin humantong sa service interruptions. Ayun. Sa Makatwid, makakaasa po ang mga customer na hindi magkakaroon ng service interruption kahit ibabaho sa 48 CMS Ma'am Jennifer by next week. Yun po yung ating sinastrive na ma-attain po, no, Sir Drew. Of course, ito pong reduced allocation is just one part of the equation. Okay. Wala pong magiging epekto itong reduced allocation. Depende pa rin po yan sa antas ng demand mula sa ating consumers. Kaya po as early as now, actually many months ago pa po, patuloy po ang ating paghihikayat sa lahat ng consumers na maging masinop po sa ating paggamit ng tubig. Kasi malaki po ang matutulong yan. Kami po sa water industry, gumagawa po tayo ng paraan para ma-augment ang supply. Meanwhile, doon po sa demand side, malaki ang matutulong naman po ng consumers na tipirin po yung ating paggamit ng tubig. I-prioritize po ang paggamit nito sa mga aktibidad na kritikal sa pagpapanatili ng kalusugan at sanitasyon. Opo. Ma'am, ako curious lang ako, Ma'am, dahil di ba last week, Holy Week, long weekend, ang haba ng bakasyon ng mga kababayan natin, nakatulong ba yung pagbabakasyon ng ating mga kababayan sa pagbaba ng demand? Kasi syempre wala masyadong gagamit dito sa lalo sa Metro Manila dahil nasa out of town lahat, 'di ba? Out of town yung karamihan. Nakatulong ho ba yung Holy Week para po sabihin natin ma-replenish or hindi gaanong mabawasan yung supply lalo dun sa Angat Dam and of course yung mga inyong pong mga customer? Well, I can only speak po dito sa distribution system natin sa Maynilad side. Definitely po, pagka ganyan na merong exodus ng mga naninirahan sa Metro Manila, pumupunta ng probinsya, typically po mas konti yung demand. Kaya tama po kayo.
yan po yung dahilan kung bakit yung mga maintenance activities, karamihan, ginagawa po natin sa Holy Week para hindi maabala ang customers. Sa makatuwid, ma'am, dahil nagbalikan na sila, asahan na natin, ayan, tataas na ulit ang demand. Ganun na ulit, back to ano na ulit. Back to normal na. Well, anyway, opo, ma'am, doon po sa mga mga matataas pa na lugar, ano? Doon po sa iba pa ho mga lugar, baka meron pa ho kayong mga announcement pa ho ng mga maapektuhan po ng tama ho ba? Meron ho kayong maintenance this week ho doon po sa inyo pong mga sineserbisyong lugar? Opo, tama po, Sir Drew. Actually, meron po tayong nakaschedule ngayon sa Caloocan. Gagawin po yan mag-umpisa nitong April 3, alas 11 ng gabi. Aabot po ng alas 4 ng madaling araw, kinabukasan April 5. Bali, ano po ito? Sa an interconnection activity po na ginagawa namin dyan po sa may P. de la Cruz sa harap po ng Sesto. Interconnection activity po kasi makatutulong po ito sa aming pagpapalit ng lumang pipeline. I-decommission na po yan. Tapos, papabawasan po natin yung water losses sa system. Opo. Sa Caloocan, may nadagdag ho ba na mga lugar na apektado, Ma'am Jennifer? Kasi napapansin lang ho namin kapag ang ina-announce ho ninyo, alimbawa, sa isang particular ho na barangay, walang tubig. Pero yung ibang barangay naman na hindi nyo binanggit, naapektuhan din. So parang nagugulat din ho yung iba ho mga customer. Abay, akala ho namin, dito lang sa barangay na ito walang tubig. Bakit pati kami nadamay, ma'am? Bigyan nyo nga ho ng assurance yung ating mga customer. Well, Sir Drew, iba po kasi yung scheduled maintenance activities. So, typically, naka-anunsyo po talaga yan at expected ng customers. Iba naman po yung mga emergency service interruptions. Kasi ito po yung bunsod ng emergency na hindi natin alam. For example, meron pong nag-burst na pipe sa isang lugar na naka-apekto sa mga J. Yes, sir, tama po. So in which case po, madali naman po kami maabot. Meron po kaming 24/7 hotline, yung 1626. Nasa Facebook at X din po ang Maynilad. Kaya madali po kaming maabot ng customers in kasong meron pong mga emergency na ganito. Opo. Ma'am, meron ho ba kayong mga nadagdag ho na mga, kumbaga, water tankers and other, yung nasa mga deep well, ma'am? Ano ho ba kayo nyon? Nag-mobilize ho ba kayo nyon just in case ho na tumindi pa ho itong nararanasan po nating init ho? Pababa ho kasi ng pababa. Kaya nga, binabanggit ho ninyo yung water level sa Angat Dam. Opo, tama po, Sir Drew. Kasama po yan actually sa atin pong Supply Augmentation Initiative. So, nag-reactivate po tayo ng mga deep well at nagko-construct ng mga bagong deep well. Sa kasalukuyan po, meron na tayo nakukuha na additional supply dyan na nasa 20 million liters per day na po. So, nakakadagdag po yan. And then, just in case po, meron tayong in-install na mga stationary water tank, particularly po sa mga elevated areas. Kasi pagka nabawasan po ang pressure sa network, typically po yung mga elevated areas ang unang nakakaranas. So, pag meron pong stationary water tank dyan, at least, madali pong mabot ng customers. Madali pong makakuha ng tubig. Yes, opo. Ma'am, last na lang po, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa ho, mga abiso, mga panawagan para po sa mga customer po ng Maynilad, Ma'am Jennifer. Well, siguro sir, i-reiterate ko lang po yung mensahe na ngayon po panahon ng El Nino. So kailangan po natin i-manage ang ating consumption. Gumagawa po tayo ng paraan to develop additional sources of water para mapunan po yung pangangailangan. Pero bilang consumers, tayo pong lahat, mainam po na maging responsable po sa ating paggamit ng tubig para makatulong din po sa conservation ng ating water supply until the rains come po para ma-replenish yung ating dams. Alright. Sige po, well said po, Ma'am Jennifer. From time to time, hihingi po kami ng update po sa inyo. At syempre, dun po sa inyo pong Facebook page din po. Marami pong salamat, Ms. Jennifer Rupo, sa inyo pong oras, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga. More power at more water po sa Maynilad. Nauuhaw siguro si Ma'am Jennifer. Well, anyway, marami pong salamat sa mga taga Maynilad. Yan po si Miss Jennifer Rufo, ang tagapagsalita po ng sabing water concessionaire. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas. Makalipas lamang po ilang mga paalala oras. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 11. Alright, yapulo natin na ilang pa mga pag-ulat mula sa labas ng Pilan.
Kaarawan ni Francisco Balagtas, ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Nagtipon-tipon at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Balagtas o Francisco Balagtas, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at Komisyon sa Wikang Pilipino. Para sa ika-236 na karawan ni Francisco Balagtas na may temang si Balagtas at ang kanyang pluma sa Kapayapaan 2024. Ang ngayong ika-2 ng Abril ay isa sa mahalagang araw na sumisimbolo sa pagkilala sa prinsipe ng Makatang Pilipino. Layo ng pagdiriwang na palaganapin ang kultura ng panitikang Pilipino at ang diwa ng pagmamahal sa bayan na isinusulong ni Francisco Balagtas. Tinalakay din ang pagpapahalaga sa ating mga tradisyon at kasaysayan na siyang nagbibigay inspirasyon sa mga manunulat na magpatuloy sa paglikha ng panitikan na may kahalagahan at saysay sa ating bansa. Ibinahagi din sa aktibidad ang mga naging likha ni Balagtas tulad ng epikong Florante at Laura ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral sa bawat henerasyon ng mga Pilipino na may kwentong puno ng mga aral na dapat nating pagnilayan at pagtibayin. Dumalo sa aktibidad si Manila 6th District Congressman Abante, itong si Benny Abante Jr. at Konsehal Lou Veloso na siyang kumatawan kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at mga opisyal ng KWF at kawani ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ito yung Patrol number 5. Ay upang para sa implementado ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pagkakatalaga naman kay PNP Chief General Marbil, welcome sa ilang kongresista. Sino-sino yan? Patrol 11, Tina Nolasco. Nagpahayag ng kanilang suporta at tiwala ang ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pagkakatalaga kay Police General Romel Marbil bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Iloilo City Representative Julian Baronda, makakaasa ang bagong PNP chief ng suporta mula sa mga mambabatas sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mapaglingkuran at maproteksyonan ng pambansang pulisya ang taong bayan. Kinilala naman ni House Minority Leader Marcelino Libara ng pagsisikap at dedikasyon ni Marbil sa paglilingkod sa bayan na magisilbing inspirasyon niya sa mga miyembro ng PNP. Kasabay nito, umaasa si Libanan na ipamamalas ng PNP chief ang integridad, katapatan, kausayan at pantay na pagtrato sa lahat. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may tonong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. PBBM bumuo ng Interagency Committee na tututok sa mga National Railway Projects. Patrol 13, Gilbert Perdes sa detalye. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas mabilis na implementasyon ng lahat ng mga railways projects sa bansa. Kaya naman lumikha ang Pangulo ng isang Interagency Committee na siyang tututok sa mga National Railway Projects. Nakasaad sa Administrative Order No. 19 na ang Interagency Committee ang mag-aaral at gagawa ng episyenteng mekanismo para mapadali raw ang proseso ng land acquisition o yung pagbili ng mga lupa na kinakailangan para sa mga proyekto. Batay sa kautusan, kabilang sa kapangyarihan pangatungkulin na tututukan ng komite ay ang pag-coordinate ng mga policy at proyekto, pagbuo ng mga policy at programa at pagtukoy ng mga angkop ng mga serbisyo at programang may kaugnayan sa mga nasabing proyekto. Tutukoyin din ito ang mga kasalukuyang policy, kasunduan, kontrata at iba pang arrangement na epektibo sa implementasyon ng mga proyektong release. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pagpasa sa panukalang pagtatayo ng fishing shelter at port sa karagatan ng Pilipinas, pinamamadali na.
Babalik si Patrol 11, Tina Nolasco. Ipinanawagan sa babang kapulungan ang agarang pagpasa sa panukala na nagtataguyod at nangangalaga sa soberanya at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mangingisda sa Pilipinas. Sa inihaing House Bill No. 9011 ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee, inatasan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa Department of National Defense na magtatag ng mga fishing shelters at pantalan sa mga siyam na maritime fixtures sa WPS at Philippine Rice. Ayon pa sa panukala, magisilbing safe spot ng mga mangingisda ang mga itatayong pasilidad sa nasabing lugar, gaya ng Isla ng Lawak, Kota at Pag-asa Islands. Magisilbi rin ang mga pasilidad bilang kanlungan ng mga mangingisda ng Pilipinas mula sa mga hindi inaasahang pagkakataon gaya ng pangigipit ng mga dayuhang bansa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may tonong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. NBA superstar na si LeBron James gustong sulitin ang mga natitirang taon niya sa Liga. Sports News yatid ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. I don't have much time left. Yan ang ipinarating ng NBA superstar at 4-time MVP na si LeBron James matapos niyang gumawa ng 40 points sa pagharap ng Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers. Para sa NBA fans, hindi na bago ang makakita ng ganitong performance mula kay King James dahil isa lamang ito sa napakaraming 40-point game ng atleta. Isang season high din ang napantayan ni LeBron sa pamamagitan ng 9 3-pointers kung saan kinailangan niya lamang ng 10 attempts para maitabla ito. Ayon sa 39-year-old na superstar, 21 taon na siya sa liga at hindi na siya singlakas ng dati kung kaya't susulitin na niya ang kanyang stint sa National Basketball Association bago siya mag-retire. Dagdag pa niya, bilang pag-iingat, sinasanay na niya ang kanyang sarili na mapagbuti ang kanyang outside shooting at maging isang efficient na jump shooter. Si James ay nakapagtala ng 13 out of 17 field goals kontra sa Nets at natapos ang regulation sa score na 116-104. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ito may entrata, tuluyan ang naging Christian ng Easter Sunday. Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan na naging Christian si Maymay Entrata matapos na sumailalim ito sa water baptism noong Easter Sunday. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ibinahagi ng actress ang ginawang water baptism sa kanya kung saan makikita rin na ipinagdasal siya ng kanyang mga churchmates at idiniklara na kasama na siya ni Jesus Christ sa pagkabuhay. Ayon kay Maymay, dati na siyang Christian noong 2015 ngunit nalihis siya ng landas nang pumasok siya sa showbiz industry. Muli umano siyang naimbitahan noong 2019 at muli ay nalihis na naman na landas hanggang sa unti-unti na raw siyang bumalik sa Panginoon noong 2023. Ayon kay Maymay, ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi siya kinundina kung sino at kung ano ang kanyang mga maling ginawa ang nagdala sa kanya para muling isurrender ang kanyang faith. Ang Panginoon umano ang may kontrol ng kanyang buhay at hindi siya, kaya't ngayon umano ang Panginoon muna ang kanyang papupurihan bago ang lahat dahil alam niya raw na kapag ginawa niya iyon, everything will fall into its right place. At yan, aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alright, wala na po tayong oras mga katodos. At bago tayo pansamantalang magpapaalam, ngayon pong araw na ito na Tuesday, isa po munang pasadahan muna natin ang patama quote. Ang pagsusumikap ay susi sa pag-angat mula sa kahit anong pagsubok. Siyang tunay po yan. Kung wala ho tayong pagsusumikap, hindi ho natin maaabot ho ang rurok ho ng tagumpay. Mahalaga po yan para po sa mga naghahangad ng kaginawaan at syempre ng kaayusan po sa kanila pong buhay. Kung ikaw ay tatamad-tamad, abay wala ho kayong mapapala.
kapag kayo po ay walang ginagawa. Alright, at sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., sa ngalan din po ng buong tropa ng DWIC LU23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Yes Yes Show, Topa Show, kasama si Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga